Kabanata 2521. Lumitaw ang kanilang pamilyar na mukha sa pananaw ni James the Callahans. Pinangunahan ni Lex Callahan at ng iba pa, the Cadens. Pinangunahan ni Bennett Caden, ang mga lalaki mula sa Jepera na pinamumunuan ng kanyang lolo, si Thomas Caden, at ilan sa kanyang mga subordinate. Ang kanyang lolo na si Langston Lafleur. Ang kanyang tiyuhin na si Tyrus Lafleur, Callan Maverick, Delaney Cabrol, ang Blythe King, at marami pang ibang kakilala. Maging ang Elite 8 Nanograms Wormstead, Scarlett Brooks, at ang iba pa ay narito. Ang mga dinala sa Celestial Abode ay may ilang uri ng koneksyon kay James. Noon, nag-aalala si James sa kanilang kaligtasan. Pinapasok niya sila. James, James, hari ng dragon. Hoy, James. Maraming bumati sa kanya, na sinuklian naman ni James ang pakiramdam. Pumunta siya dito para makasabay sila at uminom ng kontento. Ihanda mo ang alak. Iinom tayo ng buong puso ngayong gabi. Nakangiting sabi ni James. Pagkatapos, nag-cheer ang lahat kay James pagpasok nila sa village. Sa buong maghapon, nanatili si James sa loob ng Celestial Abode. Kumakain at umiinom ng kontento kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Matapos silang maabyutan, umalis si James sa Celestial Abode. Pagbalik niya sa outside world, kinaumagahan na, naglakad na siya palabas ng kwarto. Habang tumatama sa kanya ang sikat ng araw, nakaramdam siya ng mainit at komportableng sensasyon. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Nakasuot ng armor na may mga espada sa kanilang mga baywang. Ang mga taong ito ay naglabas ng malakas na aura. Sila ang mga bantay ng Lobrans. Dahil ito ang banal na kaharian. Ang kanilang ranggo ay nasa divine rank man lang. Magalang nilang binati si James. Mr. Caden, pinapante kami ng Patriarch dito para ihatid ka sa main hall. Ma'am, tumango si James. Pagkatapos, sa patnubay ng mga gwardya, umalis si James sa kanyang silid at tinungo ang pangunahing bulwagan ng Lobrans. Pagdating niya, marami ng nabubuhay na nilalang ang natipon doon, na marami sa kanila ay hindi makilala ni James. Samantala, si Zoman, ang Patriarch ng Lobrans, ay nasa pangunahing upuan, habang si Brielle ay nakatayo sa tabi niya sa isang mas mababang elevation. Nang makita si James, nagmamadaling tumayo si Zoman at nakangiting sinabi, Mr. Caden, sa wakas nandito ka na. Nakapagpahinga ka ba ng maayos kagabi? Kumbaga, mahinang wika ni James. Kagabi, hinanap ni Zoman si James. Gusto niyang tanungin siya tungkol sa kanilang mga issue. Ngunit wala si James sa kanyang silid. Kaya naman, pinalampas niya ang pagkakataong tanungin si James tungkol kay Xandros. Dahil maraming nabubuhay na nilalang dito, pinigilan ni Zoman na magtanong. Sa halip, sinabi niya, dahil nakuha mo na ang demonic spiritual herb, mapapangasawa mo na si Brielle pagkatapos talunin siya mula ngayon. Maituturing kang miyembro ng Lobrans. As long as pakasalan mo si Brielle, magkakaroon ka ng proteksyon namin. Nahihiyang ibinaba ni Brielle ang ulo. Samantala, sinalungat ni James, magpakasal kay Brielle. Imposible. Gayunpaman, kung hindi siya pumayag dito, tiyak na liligawan siya ng ibang mga angkan kahit ano paman. Magiging mahirap talaga iyon, dahil hindi maiiwasan ang gulo. Maaari rin niyang labanan si Brielle at sinadya niyang matalo sa kanya. Naiintindihan ko, nakangiting sabi ni James. Ang Lobrans ay isang makapangyarihang angkan. Sa iyong proteksyon, siguradong uunlad ako. Kabanata 2522. Ipinahayag ni James na nais niyang sumali sa Lobrans sa pagsisikap na iwasan ang anumang pagtatangka sa pagpapakita ng iba pang mga angkan na ligawan siya. Pagkatapos ng lahat,
Siya ay nagtungo sa Demon Abyss at nakuha ang demonic spiritual herb. Sa napakalaking swerte, gugustuhin ng sinuman na mapanalunan siya sa kanilang angkan o kampo. Mabuti, magmadali tayo sa training ground. Nakangiting sabi ni Zoman. Pagkatapos, ang lahat ay tumungo sa training ground. Sa training ground ng Labrance, mayroong isang arena na napakalaki na ito ay walang katapusan sa paningin na. Sa sandaling iyon, may isang babae na mukhang 20 taong gulang sa lugar ng pagsasanay. Nakasuot ng pink na damit. May hawak siyang espada sa kanyang kamay. Ang kanyang itim na buhok ay umaagos sa kabila ng kawalan ng anumang hangin. At siya ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Si Brielle iyon. Napatingin siya kay James na hindi kalayuan. Alam ni Brielle na si James ay nanggaling sa Earth at siya ang pinakaswerteng tao doon. Nakuha niya ang mga providences ng una at pangalawang kalamidad at nagtataglay ng Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis. Hindi lang iyon, natalo pa niya si Lucifer Menachem, ang young master ng Hadin clan. Kahit na mahina ang kanyang ranggo, ipinakita niya ang hindi kapani-paniwalang lakas sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paggamit ng iba pang taktika at paraan. Samantala, papalapit na siya sa Sage rank maraming taon na ang nakararaan. Nang magtungo si James sa Great Dividing Range at bumalik mula sa Demon Abyss. Nalampasan na niya ang Heavenly Tribulation at naabot ang Sage rank. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya si James. Huwag mong isipin na madali mo akong pakasalan. James, kailangan mong dumaan sa aking espada. Sabi ni Brielle na may kaaya-aya at malambing na boses na parang napakagandang himig. Kahit na ito ay isang nakakapukaw na pangungusap. Tila, upang magdala ng isang pahiwatig ng coquettishness. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, hindi niya gugustuhing labanan si Brielle at pakasalan ito. Gayunpaman, upang maiwasan ang gulo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang talunin ito at mangakong kasangkapan siya sa ngayon. Sa sandaling umalis ang mga makapangyarihang tao ng iba pang mga angkan. Sasabihin niya kay Zoman na nais niyang kanselahin ang kasal. Ilabas mo ang iyong espada. Hinubad ni Brielle ang kanyang espada at itinutok kay James. Ang espada ay naglabas ng nakakatakot na aura, na nagpapakita na ito ay hindi isang ordinaryong sandata. Si James naman ay malamig na sinabi, "Hindi ko kailangan ng sandata laban sa iyo." Ang yabang ni James ay hindi nagustuhan ni Brielle. Bagamat gusto niyang pakasalan siya, masyado lang siyang mayabang at mapagmataas. Ang kanyang mukha ay nagdilim habang sinasaklab niya ang kanyang espada. Sinasabi, "Kung ganoon, gagawin ko rin." Maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa labas ng arena. Karamihan sa kanila ay nagmula sa mga pangunahing angkan ng Divine Dimension, na kinabibilangan ng Hadin at Azurin clans. Maging si Tigranes, ang Grand Emperor ng Hadin clan, ay narito. Gayunpaman, hindi sila interesado sa labanan. Kung hindi ang Labrance ang nag-oorganisa ng torneo na ito, hindi rin nila ito inaalala. Iyon ay dahil ang mga kalahok ay masyadong mahina, na ang pinakamalakas sa kanila ay nasa Sage rank. Para sa kanila, ang mga magsasaka sa Sage rank ay parang mga langgam. Walang halaga at walang halaga. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay naintriga kay James. Iyon ay dahil siya ay napaka-misteryoso at kakaiba. Nagtungo siya ng malalim sa Demon Abyss ng Great Dividing Range at nakuha ang demonic spiritual herb sa kabila ng pagiging sage. Sina Henrik at Chusai ay nanunood ng labanan mula sa malayo. Tinanong ni Chusai, "Henrik, sa tingin mo ba ay matatalo ni James si Brielle?" "Siyempre," seryosong sabi ni Henrik. Si James ang pinakakilalang kababalaghan mula sa Earth at nagtataglay ng hindi mabilang na hindi mabibaylang kayamanan. Kahit na si Brielle ang unang magiging emperador sa hinaharap,
Hindi pa rin lilito ang kanyang pag-aalaga at mga kaya. Dapat ay madali siyang talunin ni James. Ano? Natigilan? Nagtanong si Chusai. Sinabi mo bang si Brielle ang unang magiging emperor sa darating? Ahem. Napagtantong nagkamali siya sa pagsasalita. Umubo si Henrik ng ilang beses at sinabing, wala lang dapat tumuon sa labanan. Sa training grounds, nagsalubong ang mga tingin ni na Brielle at James. Right then, gumawa ng move si Brielle. Ang kanyang damit ay kumikislap nang humarap siya kay James sa isang kisap mata sa sandaling lumitaw siya. Ang kanyang palad ay nakatutok na kay James. Dahil alam niyang makapangyarihan si Brielle, hindi naglakas loob si James na magpakawala. Ginawa niya ang kanyang buong lakas para ilihis ang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ay napakahina. Kahit na ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa tribulation rank. Hindi niya nakayanan ang pag-atake ni Brielle. Tinamaan sa dibdib. Pinalipad siya at bumagsak ng husto sa lupa. Bumulwak ang isang subo ng dugo. Hindi lang iyon, pati dibdib niya ay ganap na nababagabag. Ayan yun. Nanatili si Brielle sa kinatatayuan niya at tinitigan si James na nasugatan. Akala niya ay makapangyarihan si James. Tila hindi niya nakayanan ang kahit isang suntok mula sa kanya. Samantala, ang iba pang makapangyarihang mga figure ay hindi man lang nakatikip sa mata. Iyon ay dahil bilang mga cultivator sa divine rank. Nakikita nila pareho ang cultivation base ni na Brielle at James. Dahil dito, alam nila ang tungkol sa pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawa. Walang kalaban-laban si James kay Brielle. Sa kasamaang palad, tumayo si James. Habang umiikot ang demonic energy sa kanyang katawan. Gumaling ang kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, maraming makapangyarihang tao ang nakadama nito. Hindi ko akalain na ang batang iyon ay may napakagandang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Parang pamilyar ang demonic energy na iyon. Marami ang nataranta at tumingin kay Tigranes ng Hadin clan. May tanong. Grand Emperor Tigranes. James Caden exudes ang aura ng Hadin clan. Member ba siya ng clan natin? Nanatiling tahimik si Tigranes. Sa kanyang ranggo, naabot na niya ang tugatog ng paglilinang at walang nakitang punto sa pagpapaliwanag. Nang makita ito, ang iba pang makapangyarihang figure ay nataranta. Tumayo na si James, at gumaling ang mga sugat sa kanyang dibdib. Ang bilis ng kanyang rejuvenation ay nagulat kay Brielle, na nagsabing, bagaman ang iyong ranggo ay mababa, mayroon kang mahusay na pisikal na lakas, mayroong kahit isang mahiwagang kapangyarihan sa loob ng iyong sarili na nagpapabata sa iyong katawan. Napangiti si James. Masyadong nakakatakot ang isang sage. Kung hindi gumamit ng ilang taktika, hindi niya magagawang talunin siya. Sa sandaling iyon, nakatulize niya ang sacrilegious ascension. Pagkatapos, pumutok ang kanyang aura, at ang primordial energy sa kanyang paligid ay nagtipon gamit ang cultivation method. Nabasa niya ang kanyang gulugod at hinigop ang Empyrean spiritual energy upang bumuo ng bago. Sa bawat gulugod na nabuo niya, humakbang siya pasulong. Hindi nagtagal, nakagawa na siya ng 33 hakbang. Bawat hakbang niya ay tumataas ng husto ang kanyang aura at inilapat ang napakalaking pressure kay Brielle. Gayunpaman, dahil isa ng sage si Brielle, hindi makakayanan ng sacrilegious ascension ang anumang pinsala sa kanya kahit gaano pa ito kakahiga. Hindi masama, nang maramdamang tumaas ang aura ni James. Nakangiting sinabi ni Brielle, hindi ko akalain na magagawa mong puwersahin pataasin ang iyong aura sa ikalawang yugto ng tribulation rank sa pamamagitan ng iyong supernatural power na iisa kahit na kailan lang ay tumawid ka sa mage ranggo. Ipakita mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. James, inaasahan ko ang laban natin. Sa sandaling iyon,
Ang kapangyarihan ni James ay umabot sa ikalawang yugto ng Tribulation rank. Habang tumawid siya sa Tribulation rank, lumitaw ang Tribulation cloud sa kalangitan. Makikita ang mga kidlat na kumikislap sa mga ulap na iyon. Ito ay isang heavenly tribulation. Hanggat ang kapangyarihan ng isang tao ay umabot sa Tribulation rank, isang heavenly tribulation ang lilito. Sa normal na mga pangyayari, ang isa sa ilalim ay opisyal na tatawid sa Tribulation rank sa pamamagitan ng weathering sa heavenly tribulation. Gayunpaman, kakaiba ang mga kalagayan ni James. Ang kanyang tunay na ranggo ay mas mababa sa Tribulation rank, at naabot lamang niya ang ganoong ranggo sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahiwagang pamamaraan ng paglilinang. Bukod pa rito, ang kasalukuyang lakas ni James ay nalampasan ang unang yugto ng Tribulation rank at umabot sa ikalawang yugto ng Tribulation rank. Bakit kayo nagmamadali? Nang tumaas ang aura ni James at umabot sa ikalawang yugto ng Tribulation rank, isang boses ang maririnig na nagmumula sa kawalan. Pagkatapos, isang lalaki ang lumabas sa walang laman na daanan. Kabanata 2524. Isang boses ang dumating. Pagkatapos, lumingon ang lahat at tumingin sa langit. Isang lalaki ang lumabas sa walang laman na daanan. Nakasuot ng itim na roba. Medyo may itsura siya. Nakatayo sa gitna ng hangin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa arena. Lucifer Minocam. Dahil bumalik siya, nakuha na rin ba niya ang demonic spiritual herb? Nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni Lucifer dahil sa kung sino siya. Siya ay anak ng isang Grand Emperor. At dahil dito, nagtataglay ng bloodline ng isang Grand Emperor. Hindi lang iyon, bilang minor patriarch ng Hadin clan, mayroon siyang Grand Emperor na sumusuporta sa kanya. Nang makita si Lucifer, kumunat ang kilay ni James. Pambihira ang bilis ni Lucifer. Ilang hakbang pa lang ay lumitaw na siya sa labas ng arena. Pagkatapos, naglabas siya ng damo mula sa kanyang storage ring. Ito ay ang demonic spiritual herb. Ibinigay ang damo kay Zoman sa tabi niya. Mahinahon niyang sinabi habang may suot na composed expression. Nakuha ko na ang demonic spiritual herb. Habang sinusuri ni Zoman ang halamang gamot, napagtanto niya na si Lucifer ay nagsasalita ng totoo. Siya ay nasa isang bind dahil may isa pang kalahok na lumitaw sa gitna ng labanan nina James at Brielle. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, mula nang makuha mo ang demonic spiritual herb, nakuha mo na ang karapatang lumaban kay Brielle. Gayunpaman, kailangan mong maghintay para matapos ang kanilang labanan. Kung pareho kayong matalo kay Brielle, siya ang gagawa ng pinal na desisyon. Bahagyang iwingayway ni Lucifer ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Naniniwala akong dapat ko munang labanan si James. Kung sino ang magwawagi ay magkakaroon lamang ng karapatang makipaglaban kay Brielle. Bitter pa rin siya matapos talunin ni James sa huling pagkakataon. Sa lahat ng ito, si Lucifer ay naglilinang ng husto sa pag-asang matalo si James at maibalik ang kanyang nawawalang karangalan. Nang marinig ito, nabigla si Zoman. Tumingin kay James. Tinanong niya, ano sa palagay mo, James? Kumunat ang noo ni James. Talagang ayaw niyang makipaglaban kay Lucifer. At nakipaglaban lamang sa kanya sa huling pagkakataon dahil wala siyang ibang pagpipilian. Ngayon, nag-aatubili siyang sumama sa kanya para sa isang babae. Sige, kung ganoon. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-aatubili siyang pumayag. Lumapit si Brielle kay James at bumulong. Ayokong pakasalan si Lucifer. Kailangan mong talunin siya. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Natigilan si James sa sinabi nito na tanging mata lang ang nakatitig sa kanya. Namula si Brielle. Pagkatapos, tumalikod siya at nagmamadaling umalis sa arena. Bago pa makapag-react si James ay nasa arena na si Lucifer.
Lumitaw siya sa hindi kalayuan kay James at dahan-daang tinanggal ang suot na jacket. Tumambad ang manipis na short-sleeved shirt na tumambad sa kanyang maskuladong gusali. Binabaluktot ang kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga buto ay nagbitak habang siya ay nag-iinit. Looking at James, a grin crept up on his face. Natalo ako sa iyo kasi binaba ko ang bantay ko. James, sa pagkakataong ito, tatalunan kita sa harap ng pinakamakapangyarihang mga figure ng Demon Realm at ipahayag sa mundo na ako ang pinakamalakas na kababalaghan sa universo na ito. Nagsalubong ang kilay ni James. Nang may sasabihin pa sana siya, sinugod siya ni Lucifer. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya si Lucifer. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hinampas ni Lucifer ang kanyang mga kamao kay James. Kahit na ginamit ni James ang sacrilegious ascension at naabot ang ikalawang yugto ng tribulation ramp. Gayunpaman ay naramdaman niya ang napakalaking pressure nitong suntok. Itinaas ni James ang kanyang braso para harangan ang pag-atake. Pagkatapos, tumama ang kamao ni Lucifer sa braso ni James. Kabanata 2525. Napaatras si James dahil sa sobrang lakas. Kasabay nito, isang napakalaking kapangyarihan ang kumalat mula sa kanyang braso hanggang sa kanyang buong katawan. Ang enerhiya ng dugo sa loob ng kanyang katawan ay umikot. At siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, pinalipad siya at bumagsak ng husto sa lupa. Samantala, ang kanyang braso ay ganap na nakapilipit na hindi na makilala. Nang bumagsak si James sa lupa, maraming makapangyarihang tao sa di kalayuan ang pumuli kay Lucifer. Tulad ng inaasahan sa Young Master ng Hadin Clan. To think na taglay niya ang napakalakas na lakas sa murang edad. Talagang nabuklad siya sa murang edad. Kahit na ilang taon pa lang ang lumipas mula nang siya ay pinakawalan mula sa selyo. Naabot na niya ang Sage Rank. Sa gayong potensyal, ang Hadin Clan ay magkakaroon ng isa pang napakalakas na figure sa darating. Binabati kita, Tigranes Xanthipos. Marami ang nagsalita. May ilan pang bumati kay Tigranes. Samantalang si Tigranes naman ay ngumiti lang ng mahina at walang sinabi. Sa arena, hirap na tumayo si James at pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang labi. Nanatili si Lucifer sa kinatatayuan niya at tumingin kay James. Na nagpupuri, talagang minaliit kita, James. Kahit na mayroon kang Elysian seal sa loob ng iyong katawan. Nagagawa mong gumawa ng breakthrough pagkatapos ng breakthrough. Naging sage ka sana kung hindi dahil sa Elysian seal sa loob ng katawan mo. Napangiti ng mahina si James at sinabing, kahit hindi ako sage, kaya pa rin kitang talunin. Tiwala siya sa sarili niyang lakas. Kahit na nasa mage rank lang siya, maraming A's si James. Kabilang sa kanila ang sacrilegious ascension. Mayroon din siyang Dragon Bones at Elemental Inversion. Elemental Inversion ang kanyang pinaka-nakakatakot na hakbang. Kapag pinagsama ang lahat ng 5 elemento, ang kanilang exponential power ay magiging maraming beses na mas malaki kaysa sa sacrilegious ascension. Ganoon ba? Bahagyang ngumiti si Lucifer at sinabing, ang sacrilegious ascension ay isa ng napakahimala na paraan ng paglilinang. Nadagdagan nito ang iyong lakas ng labis na kung mas sinusubukan mong dagdagan ito. Lalo na itong nagiging mahirap. Hindi ako naniniwala na makakarating ka sa sage rank. Gayunpaman, kung mapatunayan mong mali ako, haanga ako ng husto. Tingnan mo ako. Napangiti ng mahina si James at pinag-catalyze ang true essence sa loob ng kanyang katawan. Habang umiikot ang true essence sa buong katawan niya, na-stimulate ang Dragon Bones. Pagkatapos, nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan mula sa loob ng mga buto ng dragon. At muling tumaas ang kanyang aura. Habang tumataas muli ang kanyang aura, mas maraming tribulation cloud ang lumitaw sa kalangitan. Ang heavenly tribulation ay sumiklab sa mga ulap.
At ang mga kidlat ay tila malapit ng tamaan si James anumang oras. Matapos gamitin ang kapangyarihan ng Dragon Bones, tumaas ang aura ni James at umabot sa third stage ng Tribulation rank. Pinuri siya ni Lucifer. Not bad. Nagagawa mong maging mas malakas muli kahit na nasa second stage ka na. Ngayon, ang iyong aura ay katumbas ng ikatlong yugto ng Tribulation rank. Gayunpaman, ito marahil ang pinakamalaki na maaari mong puntahan. Paano ka makakaasa na matatalo ako nang hindi naging sage? Ang Tribulation rank ay may tatlong yugto. Sa bawat oras na nalalampasan ng isang tao ang Heavenly Tribulation, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Si James ay nasa mage rank. Gayunpaman, sa pamamagitan ng iba't ibang taktika at paraan, pilit niyang pinataas ang kanyang lakas sa ikatlong yugto ng Tribulation rank. Nagulat ito ng maraming makapangyarihang figure sa di kalayuan. Malakas siya. Hindi ko akalain na magkakaroon siya ng ganoong karaming ace sa kanyang manggas. Bulalas ng marami. Gayunpaman, may ilan na nanunuya. Kakayanin lang niyang pataasin ng husto ang kanyang lakas basta't mababa siya sa sage rank. Kapag naging sage na siya, mahihirapan siyang dagdagan pa ang kanyang lakas. Kahit na marami siyang pakulo, hindi na niya matataas ang rank niya. May sense ka. Kahit na, malakas talaga siya, sa sobrang swerte at napakaraming taktika. Sino ba talaga siya? Baka miyembro siya ng Hedin clan. Hindi mo ba nakitang ginamit niya ang sacrilegious ascension of the primordial demonic ape race? Isa siyang demonic ape. Hindi. Nagpapalabas siya ng aura ng dragon. Dapat siya ay isang dragon. Marami ang nag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni James. Gayunpaman, alam ni Tigranes ang nakakaalam na si James ay isang miyembro ng sangkatauhan. Isang pinabayaang lahi ng panahon na ito. Dapat iyon ang lahat ng mayroon ka. James. Ngayon, ang Infinity Stellaes na lang ang natitira. Ipatawag mo sila at ipaglaban natin ang puso natin. Lumakas ang boses ni Lucifer. Kabanata 2526. Ginamit ni James ang sacrilegious ascension at ang kapangyarihan ng mga buto ng dragon para puwersahang pataasin ang kanyang lakas sa ikatlong yugto ng Tribulation rank. Ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Naakit nito ang atensyon ng maraming makapangyarihang figure. Samantala, humarap kay James, na ang lakas ay katumbas ng ikatlong yugto ng Tribulation rank. Bahagya lang ngumiti si Lucifer. Kahit malakas si James, hindi siya kalaban. Halika, James. Nasaan ang Infinity Stellaes mo? Nakangiti niyang sabi. Inaasahan ni Lucifer si James na gamitin ang lahat ng kanyang makakaya para maipaglaban niya ito sa nilalaman ng kanyang puso. Hindi ko sila kailangan. Ngumiti ng mahina si James. Infinity Stellaes. Narinig ng karamihan ang kanilang usapan. Baka galing siya sa Earth. Ang James Caden ng Earth. Tao ba siya? Marami ang nataranta. Tulad ng mga ito ay tuliro. James catalyzed elemental inversion. Sa sandaling iyon, na-activate ang true elemental essence. Sa kanilang pagsasama at pagpigil sa isa't isa, nabuo nila ang isang bagong kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay kapangyarihan ng elemental inversion. Habang nagtitipon ng kapangyarihan ng elemental inversion, muling tumaas ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang Tribulation Cloud sa kalangitan ay sumailalim sa kanilang mga pagbabago at naging isang siyam na kulay na Tribulation Cloud. Pagkatapos, isang puting kidlat na kapigatian ang bumaba mula sa langit at tinamaan si James ng nakakatakot na puwersa. Ang kidlat na kapigatian na ito ay lipulin sana ang isang sage. Gayunpaman, casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay. At ang true elemental essence ay nagkatawang tao sa kanyang palad. Ang true essence na ito ay naglalaman ng lahat ng 5 elemento. Habang nag-iipon ng mga elemento,
Nag-interwoving sila at pinigilan ang isa't isa, na nagmumula sa nakakatakot na kapangyarihan. Ang true essence na ito ay madaling pinalihis ang kidlat na kapigatian. Habang nagkalat ang kidlat na kapigatian, si James ay ganap na hindi nasaktan. Marami ang natigilan. Maging si Lucifer ay may suot na malungkot na ekspresyon. Elemental inversion. Nilinang mo ang elemental inversion. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Tinitigan ni Lucifer si James na patay sa mata at binibigkas ang bawat salita. Upang linangin ang elemental inversion, kailangan muna ng isang tao na linangin ang isang elemental na banal na katawan. Minamaliit talaga kita, James. Binabati kita. Matagumpay mong pinasiklab ang aking kagustuhang lumaban. Masyadong malakas ang kapangyarihan ni James. Kahit na ang heavenly tribulation ng Tribulation Ranks 3rd stage ay nalihis. Bukod dito, hindi ito isang ordinaryong heavenly tribulation. Ito ang pinakamahirap, ang 9th rank heavenly tribulation. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, isang tunay na kababalaghan lamang ang magkakaroon ng pagkakataong makatagpo ng 9th rank heavenly tribulation. Habang lumalakas muli ang kanyang lakas, katumbas na siya ngayon ng isang sage. Marahil lang siya ang nag-iisa sa mundong ito na nagpalaki ng kanyang lakas mula sa mage rank hanggang sa sage rank. Nakakatakot talaga, higit sa lahat, mayroon siyang Elysian seal sa loob ng kanyang katawan. Hindi siya ordinaryong tao. Sa hinaharap, ang mga tao ay magbubunga ng isa pang nakakabaliw na makapangyarihang figure na hihigit sa 10 emperador at Xandros Tigan. Ang Panginoon ng Sangkatauhan. Ang napakalaking kapangyarihan na ipinakita ni James ay umani sa kanya ng mataas na papuri mula sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang figure ng Demon Realm. Not bad. Sabi ni Xandros na may matingkad na ngiti. Huminga ng malalim si Chusai at sinabing, tulad ng inaasahan kay James. Sumili ang ngiti sa mukha ni Brielle. Lumagpas sa inaasahan niya ang performance ni James. Ngayon, inaabangan niyang talunin niya si Lucifer para pakasalan siya nito. Not bad. Tanging isang prodigy na tulad niya ang karapat-dapat sa akin. Natuwa siya. Sa arena, matapos bumaba ang unang kidlat na kapigatian, inilunsad ni James ang kanyang pag-atake. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sinugod niya si Lucifer. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Lucifer at pinalo ang kanyang mga kamao. Laban sa kanya. Kabanata 2527. Itinaas ni Lucifer ang kanyang kamay, at nagsalubong sa kanilang mga kamao. Pinalipad si Lucifer, at umatras siya ng ilang libong metro bago nakabangon muli. Nagumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso, at bakas sa kanyang mukha ang sakit. Pinagpag niya ang kanyang braso at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na nagsabing, na underestimated talaga kita. Iisipin na nadagdagan mo ang iyong lakas hanggang sa rurok ng unang yugto ng Sage Rank. Napakahusay. Ngayon, lalaban tayo ng buong puso. Humagalpak ng tawa si Lucifer. Pagkatapos, isang malakas na aura ang sumambulat, at ang demonic energy ay pumailanglang sa langit, na tila nasa bingit ng pagpapakalat ng kidlat na kapigatian. Habang naapektuhan ng demonic energy ang kidlat na kapigatian sa kalangitan, ang kanyang mga aksyon ay naantala ang heavenly tribulation. Dahil dito, isang kidlat na kapigatian ang tumama kay Lucifer. Hindi nakaiwas si Lucifer sa pag-atake ngunit sa halip ay tumayo at tiniis ang welga. Dahil ang kanyang pisikal na katawan ay walang kapantay, ang kidlat na kapigatian ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Matapos matiis ang kidlat na kapigatian, si Lucifer ay nagpatuloy sa offensiba. Isang matinding labanan ang sumiklab sa arena. Si James at Lucifer ay nag-away kahit saan. Mula sa lupa hanggang sa kalangitan. Kahit na sila ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ito ang banal na dimensyon. Dahil dito,
Ang arena ay itinayo gamit ang mga natatanging materyales. Sa kanilang lakas lamang, hindi nila nagawang sirain ang arena. Sa panahon ng labanan, patuloy silang tinatamaan ng mga kidlat na kapigatian. Gayunpaman, hindi nila pinansin ang mga pag-atake. Matapos ang lahat ng siyam na kidlat na kapigatian ay bumaba. Ang Heavenly Tribulation ay nawala. Si James ay gumamit ng maraming taktika. Ang kanyang lakas ay higit na mas malaki kaysa kay Lucifer. Matapos makipaglaban ng ilang libong round, maging ang walang katulad na pisikal na katawan ni Lucifer ay nagsimulang magpakita ng mga bitik. Boom! Nagbanggaan muli ang kanilang mga kamao. At ang nakakatakot na mga ripple ng labanan ay naputol sa hangin. Matapos mapalipad, bumagsak si Lucifer sa lupa at bumulwak ang isang subo ng dugo. Tulad ng isang bukal, tumalbog siya mula sa lupa. At muling lumundag ang kanyang aura. Nagsimula na ring maging ginto ang kanyang buhok. Ito ba ang kanyang super combat form? Natigilan si James nang makita ang mga pagbabago ni Lucifer. Habang nakikipaglaban siya kay Lucifer noon, alam niya ang tungkol sa kanyang mga galaw. Ito ang signature cultivation method na ginawa ni Grand Emperor Zachog Menachem. Isang hakbang na tanging si Lucifer lang ang nakakaalam. Ang pormang ito ng labanan ay magpapahintulot sa kanya na madagdagan ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang lakas ni Lucifer ay nalampasan ang unang yugto ng Sage rank at umabot sa ikalawang yugto. Alam ni Lucifer na ang kanyang unang combat form ay hindi maaaring ganap na lipulin ni James. Kaya, lumakas ang kanyang aura, at ang kanyang gintong buhok ay dahan-daang naging asol. Ang ikalawang combat form, walang kamalay-malay na napaatras si James ng ilang hakbang. Matapos isagawa ang second combat form, ang aura ni Lucifer ay nasa ikatlong yugto ng Sage rank. Ngayon, ang aura ni Lucifer ay lubos na nabalisa kay James. Kung kalabanan siya ni James ngayon, matatalo siya. Sa sandaling iyon, naging asol ang buhok ni Lucifer, at nag-radiated siya ng asol na aura na bumubuo ng halo, na bumabalot sa kanyang katawan. Kainin mo ito, angal ni Lucifer. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at binasag ang mga kamao sa katawan ni James. Dahil masyadong pambihira ang kanyang bilis, hindi man lang nakapag-react si James sa oras. May butas ang kanyang katawan. Nag-iwan ng madugong butas. Napabalikwas ang katawan ni James. At bumagsak siya ng husto sa lupa. Nakahiga ng ilang sandali. Hindi sinamantala ni Lucifer ang pagkakataong mag-aklas. Sa halip, tumayo siya sa di kalayuan at sinabing may ayos na mukha. James, gamitin mo ang lahat ng mayroon ka. Ipakita sa akin ang Infinity Stellae. Ang demonic energy ay umikot sa buong katawan ni James. At ang kanyang mga sugat ay bumuti ng mabilis. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin kay Lucifer na may masungit na ekspresyon. Na nagsasabing, kailangan mo ba talagang gawin ito para sa kapakanan ng isang babae? Malamig na sinabi ni Lucifer, hindi lang para sa isang babae, kundi para sa kaluwalhatian. Matapos mong talunin, ako ay nagnanais ng paghiganti. Kaya, patuloy akong naglilinang ng husto para sa darating na araw na ito. Gamitin ang lahat ng mayroon ka, James. Kung hindi, papatayin kita. Lumakas ang boses ni Lucifer. Kabanata 2528. Si James ay nagsagawa ng maraming signature cultivation na pamamaraan at lubos na nabigla si Lucifer. Gayunpaman, ipinasok ni Lucifer ang kanyang super combat form at ganap na binaligtad ang tubig. Ngayon, pinalipad si James ng isang suntok. May butas ang kanyang katawan. At ngayon ay may dugong butas sa kanyang dibdib. Sa harap ng nangingibabaw na si Lucifer, alam ni James na hindi siya makakaalis sa arena nang hindi ginagamit ang lahat ng kanyang makakaya para talunin siya.
Dahan-dahan siyang tumayo at pinag-catalyze ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan para mapabilis ang kanyang recovery speed. Pagkatapos, tumilapon siya sa langit. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, 108 infinity steles ang material sa paligid at bumalot sa kanya. Iyan ba ang mga infinity steles? Hindi ba't mga kayamanang isinilang noong nilikha ang langit at lupa? Anong malakas na aura? Nararamdaman ko ang aura ng maraming Grand Emperors at hindi mabilang na pinakamataas na daan sa Infinity Steles. Natigilan ang lahat. Nakakahiya na siya ay masyadong mahina. Sa kanyang maliit na ranggo, hindi niya magagamit ang buong lakas ng Infinity Steles. Kung siya ay magiging isang Grand Emperor, maaari niyang sakupin ang universo gamit ang Infinity Steles ng mag-isa. Bulalas ng marami. Ang ilan, gayunpaman, ay may mga ekspresyong may bahid ng kasakiman. Pinagnanasan nila ang Infinity Steles at nais nilang sakupin ang mga ito para sa kanilang sarili. Sa arena, hahaha, mas katulad yan. Humagalpak sa tawa si Lucifer. Pagkatapos, ipinatawag niya ang Imperial Weapon. Habang hawak ang Imperial Weapon, nanatiling maayos ang kanyang ekspresyon, at naglabas siya ng hangin ng paghamak sa mundo. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin. Hawak ang Imperial Weapon sa kamay. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan habang siya ay naglaslas gamit ang kanyang espada. Ang makapangyarihang sword energy ay pinutol sa hangin. Ginulo ni James ang kanyang isip, at ginawang umikot ang Infinity Steles at hinarangan ang nakakatakot na pag-atake. Anuman, ang nakakatakot na sword intent ay tumagos sa pormasayon na nilikha ng Infinity Steles, na naging sanhi ng pag-ikot ng blood energy sa loob ng katawan ni James. Pagkatapos, bumuga siya ng isang bibig ng dugo. What power! Natigilan si James. Kasabay nito, naglunsad siya ng counterattack. Paulit-ulit na bumagsak ang Infinity Steles kay Lucifer. Kahit na si Lucifer ay makapangyarihan at nagtataglay ng Imperial Weapon, ang Infinity Steles ay masyadong nakakatakot. Nagtamo siya ng matinding pinsala mula sa pag-atake ng Infinity Steles. Kahit na siya ay nasa kanyang second super combat form, wala siyang pagkakataon laban sa Infinity Steles ni James. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagtamo siya ng matinding pinsala. Lucifer, hindi na kailangang ipagpatuloy pa ito. Kahit nasa iyong Imperial Weapon, wala kang pagkakataon laban sa depensa ng Infinity Steles ko. Kung magpapatuloy tayo, madudurog ka hanggang sa mamatay ng Infinity Steles. Nang makitang nasugatan si Lucifer, pinayuhan siya ni James. Si Lucifer, na ang buhay ay nakabitin sa isang sinulid, ay umupo sa lupa at naghahabol ng hininga. Nang marinig niya ang sinabi ni James, napanganga siya at mahinang ngumiti. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Ang espada sa kanyang kamay ay nakatanim sa lupa. Binuksan niya ang kanyang mga braso at tumingala sa langit habang nag-activate ng Arcane Art. Habang itinapon ng Arcane Art, ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay pinakawalan, at muling tumaas ang kanyang aura. Pagkatapos, unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang buhok mula sa asul hanggang sa pula. Third Super Combat Form. Nang makita ito, sumili ang ngiti sa mukha ni Tigranes habang bumubulong. Not bad. To think na abot na niya ang Third Super Combat Form. Sa bawat oras na tumataas ang kanyang anyo, ang kanyang lakas ay tumataas ng husto. Nararamdaman din ni James, na nasa himpapawid, ang paglaki ng aura ni Lucifer. How persistent! Kumunot ang kilay ni James. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang magagamit. Mukhang si Lucifer ay mayroon ding maraming ace sa kanyang manggas. Kabanata 2529. Kailan kaya ito matatapos? Hindi nagtagal. Ang buhok ni Lucifer ay ganap na naging pula.
At isang pulang halo ang bomb alot sa ibabaw ng kanyang balat. Habang hawak ang Imperial weapon, muli siyang umatake. Pumutok ang makapangyarihang sword energy. Nang makita ito, nagmamadaling pinaganya ni James ang Infinity Stellace. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sila ay natamba at bumagsak sa lupa. Boom! Habang bumagsak ang Infinity Stellace sa lupa, yumanig ang arena kahit hindi nawasak. Sinamantala ni Lucifer ang pagkakataong ito at sinaktan. Pinaalis ang papasok na Infinity Stellace bago sinira ang pormasyong nilikha nila. Hawak ang Imperial weapon sa kamay. Hinampas niya si James. Ipinikit ng marami sa mga tao ang kanilang mga mata. Sa kanila, natalo si James. Napabuntong hininga sina Henrik at Chusay habang matamang pinagmamasdan ang labanan. Maging si Brielle ay nasa gilid ng kanyang upuan. Sa puntong sandali na iyon, ang Mar-Ingel na sword intent ay nabuo mula sa loob ng katawan ni James. Bumukas ang kanyang mga pores at lumitaw ang mga thread ng sword energy. Mabilis na nagtipon upang bumuo ng walang katulad na sword energy. Isang alon ng sword energy ang natipon sa harap ni James. Nahamarang sa nakamamatay na suntok ni Lucifer. Ano? Natigilan si Lucifer. Sa sandaling iyon, inatake siya ng sword energy. Tinusok ang Imperial weapon sa kanyang kamay at tinamaan ang kanyang katawan. Ang katawan ni Lucifer ay lumipad pabalik. At ang kanyang katawan ay sumabog sa gitna ng hangin. Ang kalahati ng kanyang katawan ay ganap na nawasak habang siya ay bumagsak ng husto sa lupa. Nabalot ng katahimikan sa larangan ng digmaan. Kung paanong inakala ng lahat na natalo si James. Muling bumaligtad ang tubig. Natalo si Lucifer. Sumabog ang sword energy sa loob ng kanyang katawan. Na naging sanhi ng pagkawasak ng bahagi ng kanyang katawan. Bagamat nabubuhay pa siya. Nawalan siya ng magpatuloy sa pakikipaglaban. Inimbak ni James ang Infinity Stellace at ikinalat ang Yogacar sword energy. Nang bumaba siya mula sa langit at pumunta sa harapan ni Lucifer. Tumingin siya sa ibaba sa kanya at sinabing, "Natalo ka, Lucifer." Haha, tumawa si Lucifer na puno ng dugo. "Minaliit talaga kita, James. Hindi ko akalain na hindi pa rin ako makakapareha sa iyo sa kabila ng paglilinaw ng gusto at pag-abot sa third super combat form." Gaya ng inaasahan ng henyo na nakakuha ng una at pangalawang providence ng Earth. "Inaamin ko ang pagkatalo." Pag-amin ni Lucifer ng pagkatalo. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos, ipinakalat niya ang elemental inversion. Ang kapangyarihan ng Dragon Bones. At Sacrilegious Ascension. Matapos ay disperse ang lahat. Nang hina ang kanyang katawan. At bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling iyon, pumasok si Zoman sa arena at sinulyapan si James. "You've won, James." Gayunpaman, dahil nagkaroon ka ng mga pinsala. Ipagpaliban namin ang iyong laban kay Brielle hanggang sa gumaling ang iyong mga pinsala. Habang lumalakas ang boses niya, pumasok na rin si Brielle sa arena. Tumingin kay Zoman ng may paggalang. Sinabi niya, "Patriarch." Pagkatapos mapanood ang labanan nina James at Lucifer, inaamin kong hindi ako kalaban ni James. Hindi na kailangan ng isa pang labanan sa pagitan namin. Pumapasok sa kanya ang aking kamay sa kasal. Ang lakas at taktika ni James ay lubos na humanga kay Brielle. Sige, ipinapahayag ko na si Brielle Lobran ay opisyal na kasal kay James Caden. Gayunpaman, dahil nasugatan si James, ang kasal ay gaganapin sa ibang araw. Nang marinig ito, tumingin si Brielle kay James, na ang buhay ay nakabitin sa isang hibla, na nahihiya. Paglapit sa kanya, sinubukan niyang tulungan siyang tumayo. "Mahal, ayos ka lang ba?" Si James ay hindi makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas. Nang makitang sinusubukan niyang tulungan siya ni Brielle na makatayo, dali-dali niyang sinabi, "Huwag mo akong hawakan. Pahinga muna ako saglit."
Kabanata 2530. Sa bawat oras na magsagawa siya ng sacrilegious ascension, ang lakas ni James ay mauubos. At mangangailangan siya ng ilang oras upang mapasigla. Gayunpaman, dahil mayroon siyang demonic body, mabilis ang kanyang paggaling. Sa kaso ng primordial demonic ape race, kailangan nila ng mahabang panahon para makabawi pagkatapos magsagawa ng sacrilegious ascension. Humiga si James sa lupa at nagpahinga. Samantala, ang ilang makapangyarihang figure ng Hedin clan ay pumasok sa arena at dinala si Lucifer. Habang natalo si Lucifer, nawalan siya ng karapatang hamunin si Brielle at pakasalan siya. Kaya, ang makapangyarihang mga figure ng Hedin clan ay hindi nagtagal at nagmamadaling tumalikod para umalis. Tapos na, si James ay nanalo. Hindi ko akalain na siya ay mananalo. Hindi ba ang sabi ng chismis ay natalo ni James si Lucifer minsan sa Earth? Sa palagay ko hindi ko naman ito nakakagulat. Kung tutuusin, kailangan mong maunawaan ang mga tao ay may Elysian seal sa loob ng kanilang mga katawan. Dahil dito, hindi ganoon kadali para sa kanila na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang lahi ng tao ay dating pinuno ng lahat ng lahi sa sansinukob. Pagkatapos ng lahat, kahit na may Elysian seal, maaari pa rin silang bumangon bilang isang malaking puwersa. Masyadong maraming kayamanan si James. Maraming nag-usap, dahil tapos na ang labanan. Maraming makapangyarihang tao ang piniling umalis. Pumasok sina Henrik at Chusay sa arena at nag-cheer kay James. Ang galing mo, James! Tinalo mo pa ang anak ng isang Grand Emperor at isang minor patriarch ng Hedin clan. Si Henrik ay nakabusangot sa kanyang mukha. Pinuri siya ni Chusay. Talagang makapangyarihan ka. Nakahandusay si James sa lupa. Nabasag ang buong gulugad niya. Ngayon, ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na nagpapabata sa kanyang mga sugat. Batay sa kasalukuyang bilis, siya ay ganap na makakabawi sa loob ng isang oras. Dahil sa pagod, napahiya lang siya sa lupa at nanatiling tahimik. Tumabi sa kanya si Brielle. May suot na matangkad na ngiti sa kanyang mukha. Si James ay napakahusay, at ang gayong lalaki lamang ang karapat-dapat sa kanya. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang oras, nang halos ganap nang gumaling ang mga pinsala ni James. Tumayo siya at hinaranggan ang daan ng patriarch ng Lobrance. Sinabing, Patriarch, bahagyang iwinagayway ni Zoman ang kanyang kamay at sinabing, dapat ay pagod kapag katapos ng matinding labanan. Magpahinga ng mabuti sa ngayon. Pag-uusapan natin ang kasal niyo ni Brielle sa ibang araw. Walang sinabi si James at tumalikod na para umalis. Bumalik siya sa tirahan na inihanda para sa kanya ng mga Lobran. Pagbalik niya, lumitaw si Zoman sa kanyang silid at nag-set up ng magic circle upang ilagay ang koneksyon sa labas ng mundo. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagtanong, kaya paano napunta ang iyong paglalakbay sa Demon Abyss? Nahanap mo ba si Xandros? Ang Panginoon ng Sangkatauhan. Matagal na niyang gustong itanong. Gayunpaman, nang dumating siya sa huling pagkakataon, nakapasok na si James sa Celestial Abode. 1/3. Tungkol sa mga kakaibang ito, hindi niya kinwestiyon si James. Masyadong maraming sekreto si James tungkol sa kanya. Tumango si James at sinabing, nahanap ko na siya. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Zoman. Tanong niya, ano ang sinabi sa iyo ni Xandros? Ano ang kanyang mga utos? Ano ang dapat nating gawin bilang mga tao? Sabi ni James, sinabi lang niya sa amin na maging low profile at nakita ang sitwasyon. Kapag may pagkakataon, gagawa siya ng paraan para makaalis sa Demon Abyss. Yun lang. Natigilan. Nagtanong si Zoman. Ang sangkatauhan ay nahaharap sa krisis. May sinabi pa ba siya? Sinabi ni James,
Sinabi ni Zandros na kailangan nating sirain ang landas sa langit para malutas ang krisis ng sangkatauhan. Left double angle quotation mark. Nang marinig ito, natigilan si Zoman. Sa paniniwalang mali ang pagkarinig niya kay James. Nagtanong siya, "Let me confirm this. Sinabi ba talaga ni Zandros na dapat nating lipulin ang landas sa langit?" "Oo." Tumango si James at sinabing. Iyon ang sinabi niya. Kabanata 2531. Matapos marinig iyon, naging mataimtim ang ekspresyon ni Zoman. Ang makalangit na landas ay ang pinakamataas na pag-aral. Ito ang namamahala sa lahat ng bagay sa sansinukob. Ang bawat buhay na nilalang ay nasa ilalim ng kontrol ng makalangit na landas. Posible bang sirain ito? Maging ang mga Grand Emperor ay nasa ilalim ng kontrol ng Heavenly Path at hindi maglalakas loob na suwayin ito. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si James at sinabing. Sinabi ni Zandros na noong Primeval Age. Ang makapangyarihang mga magsasaka ng sangkatauhan ay gustong sirain ang walang awa na landas sa langit at magtatatag ng mga bagong rekomendasyon. Gayunpaman, nabigo sila. Bilang resulta, ang sangkatauhan ay dumaranas ng kapighatiang ito. At ang Elysian Seal ay lumitaw sa katawan ng tao. Kaya pala, naliwanagan si Zoman. Hindi niya alam ang mga sikretong ito. Kahit na siya ay isang quasi-emperor, hindi niya sila naiintindihan. Sige, magpahinga ka muna. Pagkatapos mong makapagpahinga ng sapat, gagawin mo ang kasal ni Brielle. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, Lord Lobran, hindi na kailangan. Inawi ko si Brielle dahil ayokong maabala ako ng ibang lahi. May asawa na ako, kaya hindi ko papakasalan si Brielle. Napangiti ng mahina si Zoman at sinabing, So what? Karaniwan sa mga lalaki ang pagkakaroon ng mga asawa at babae. O baka hindi sapat si Brielle para sa iyo? Hindi, napakaganda niya. At henyo din siya. Ako yung hindi bagay sa kanya, sige. Pinutol ni Zoman si James at sinabing, Desisyon na, kung gayon. Ito ay pagkatapos mong makapagpahinga at gumaling sa kapayapaan. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na si Zoman at umalis nang hindi man lang binigyan ng pagkakataon na sumagot si James. Hoy, Lord Lobran! Sigaw ni James. Gayunpaman, nawala na si Zoman. Umupo siya sa isang upuan na may pagbibitiw. Ano ngayon? Nagsimula siyang magmuni-muni. Hindi niya posibleng pakasalan si Brielle. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay tumakas. Di ba? Gayunpaman, ito ang divine dimension ng Demon Realm. Ang Lobran clan ay isang lahi sa itaas na echelon ng Demon Realm. Nagkaroon ito ng kasaganaan ng makapangyarihang mga magsasaka. Saan siya pwede tumakas? Dapat ba siyang tumakas at bumalik sa Earth? Gayunpaman, ang ikatlong kalamidad ay hindi pa lumitaw sa Earth. Walang kabuluhan ang pagbabalik niya ngayon. Nilalayon pa rin niya na makakuha ng kanilang karanasan at bumalik kapag sapat na ang kanyang kapangyarihan. Ngayon ang magagawa ko lang ay ilagay ang aking mga card sa mesa sa harap ni Brielle. Walang ibang pagpipilian si James. Naglakad na siya palabas ng kwarto. Sa looban, dalawang tao ang nakaupo. Sila ay sina Henrik at Chusay. Nang makita nilang lumabas si James ay tumayo silang dalawa. James, Ginoo, Hayden. Sabay na nagsalita ang dalawa. Lumapit si James at umupo. Yumuko si Henrik at nakangiting sinabi, Congratulations, James! Malapit ka nang magpakasal sa isang magandang asawa. With a look of resignation, James said, Magpakasal? Imposibleng pakasalan ko siya. Mir, Hayden, huwag na. Agad na sinabi ni Chusay. Nakausap ko na si Henrik. Magnanakaw kami ng puno ng body sa araw na ikasal ka kay Brielle. Kahit na ayaw mo siyang pakasalan, kailangan mong magpanggap para matulungan kaming nakawin ang puno ng body. Oo, sabi ni Henrik. James,
Isipin mo, ngayon na ang mga huling araw para sa sangkatauhan. Ang pagpapabuti ng base ng paglilinang ay napakahirap. At ang isang bunga ng body ay maaaring makabuo ng isang sage. Ang isang malaking bilang ng mga kapangyarihang magsasaka ay kinakailangan para sa sangkatauhan sa Earth upang makipagkumpetensya sa libo-libong iba't ibang lahi. Mayroon kang Jabari Celestial Abode. Sa Celestial Abode, naroon ang Time Chamber. Kung ang puno ng body ay itinanam sa Time Chamber, aabutin ng maikling panahon para makagawa ng isang batch ng mga magsasaka ng sage. Naintriga si James sa sinabi ni Henrik. Mayroon siyang 400,000 malakas na hukbo at 9 na langit na God-annihilating formation. Kung mas malakas ang 400,000 malakas na hukbo, mas magiging malakas ito kapag gumagamit ng 9 Heavens God-annihilating formation. Hindi ko alam ang tungkol dito. Sa isang problemadong tingin, sinabi niya, kung ito ay isang pekeng kasal, ito ay magdadala ng maraming sakit para kay Brielle. Kabanata 2532. Ang paggamit ng pekeng kasal para makawin ang puno ng body ng Lobran clan sa mortal dimension ay tiyak na malaking bagay. Ang puno ng body ay pinangalanang spiritual root ng mortal dimension. Kahit nasa divine dimension, ito ay napakabihirang. Ito ay walang alinlangan na isang hindi mabibaylang kayamanan. Kahit na pala kaibigan si James kay Zoman at pareho silang tao, hahabulin siya ng Lobran kung ninakaw niya ang puno ng body. Higit pa rito, ang isang pekeng kasal ay labis na nasaktan sa isang babae. Nang mapansin ang pag-aalinlangan ni James, hinikayat siya ni Henrik. Mr. Hayden, isipin mo. Sinusubukang iwasang sakta ng isang babae o iligtas ang buhay ng milyon-milyong tao, alin ang mas mahalaga? Pagkasabi ni Henrik, nagpa siya si James. Tumingin siya sa kanya at tinanong, ano ang iyong plano? Sinabi ni Chusai, ang paunang plano ay ang kasal na magaganap sa mortal dimension. Pagdating ng panahon, tiyak na dadalo ang maraming makapangyarihang magsasaka. Dito, habang naghahanda ang Lobran clan para sa kasal, ipagwawalang bahala din nila ang mga hakbang sa kaligtasan. Gamit ang gabi ng kasal sa aming kalamangan, pupunta kami sa lokasyon ng puno ng body at magnanakaw nito. Tumango si Henrik at sinabing, gayunpaman, ang puno ng body ay binabantayan ng mga magsasaka na ipinadala ng Lobran clan ng Divine Dimension. Dahil hinog na ang prutas ng body, malapit na itong kunin ng Lobran clan ng Divine Dimension. Kakailanganin ka naming pumasok at hayaang tumulong si Sophie pagdating ng panahon. Bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi yun gag-ana, natatakot ako, MS. Si Sophie ay nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa pag-iisa. Hindi ko rin alam kung kailan siya gagaling. Nang marinig iyon, nabigla si Henrik. Tanong niya, anong nangyari? Paano siya nasaktan? Siya ay isang napakalakas na cultivator. Isang quasi-emperor. Sino ang maaaring saktan siya? May guilt sa mukha. Sinabi ni James. MS. Sinaktan si Sophie ng landas sa langit dahil nagsagawa siya ng panghuhula para sa akin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nagsimulang mag-alala si Henrik. Nagkibit-balikat si James at sinabing, I have no idea. Bamulong si Henrik. Dapat ko bang hilingin sa aking guro na lumabas sa pag-iisa? Ang iyong guro. Gulat na napatingin sa kanya si James. Alam niya ang tungkol sa guro ni Henrik. Sila ay isang Grand Emperor at dating Panginoon ng Demon Realm. Gayunpaman, naipasa na ng kanyang guro ang posisyon ng Lord of the Demon Realm kay Henrik. Bagamat si Henrik ay kasalukuyang Panginoon ng Demon Realm, ang kanyang guro ang namamahala. Kalimutan mo na iyon. Hindi yun gag-ana. Nalungkot ang kanyang mukha. Sinabi niya,
Hindi ako nagkukulang ng aking guro. Si Sophie na lang ang maaasahan natin ngayon. James, pwede mo bang tanungin si Sophie kung kailan siya gagaling? Sige, tumango si James. Ang prutas ng body ay maaaring gumawa ng isang malaking batch ng mga cultivator ng Sage Rango. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang kay James. Gusto niya rin itong makuha. Nagsimula siyang makipag-usap kay Sophie, na nagpapagaling sa Celestial Abode sa hiwalay. Ms. Sophie, kailan maghihilom ang mga sugat mo? May plano kami ni na Henrik. Chusay, nagpaplano kaming nakawin ang puno ng body ng Lobran clan. Sumagot lang si Sophie matapos magtanong si James ng ilang beses. James, ako ay malubhang nasugatan at hindi dapat makialam. Gayunpaman, kung walang mga powerhouse na nagbabantay sa puno ng body, hindi ako dapat magkaroon ng problema sa casual na paghampas. Kung may mga cultivator na mas mataas sa quasi-emperor rank, hindi ko magagawa. Nakangiting sumagot si James. Ang isang quasi-emperor ang nakikilala sa isang grand emperor. Kahit sa demon realm, hindi dapat maraming quasi-emperors. Duda ako na isang quasi-emperor ang magbabantay sa puno ng body. Sa pinakamalaking, magkakaroon ng ilang divine rank cultivator. Iyan ay hindi ibinigay. Sabi ni Sophie, ang puno ng body ay napakaganda. Isa itong sangay ng primordial root at napakabihirang maging sa demon realm. Lubos itong pinahahalagahan ng Lobran clan. Matapos itong pag-isipan, nagpatuloy si Sophie. Paano ito? Magsagawa muna ng ilang investigasyon. Kung walang mga cultivator sa itaas ng quasi-emperor rank na nagbabantay dito, papasok ako. Kung ito ay binabantayan ng mga cultivator na mas mataas sa quasi-emperor rank, tatanggalin natin ito. Sige, mag-iimbestiga ako. Nagkaroon ng maikling pag-uusap si James kay Sophie. Napatingin si Henrik kay James at nagtanong, "Kumusta, James?" Kabanata 2533. Sabi ni James, "Tinanong ko na si Ms. Sophie, matindi ang mga sugat niya. Hindi magandang ideya na makisali siya. Gusto niyang imbestigahan ko muna kung may quasi-emperor na nagbabantay sa puno ng body. Kung mayroon, itatanggal namin ito. Kung wala, pwede tayong kumilos." Nang marinig iyon, nabagabag si Henrik. Tumayo siya, naglakad-lakad sa malapit, at sinabing, "Mag-imbestiga. Paano tayo mag-iimbestiga? Limitado ang ating mga kakayahan. Ang pagsisiyasat sa Lobran clan ay magiging lubhang mahirap." Nagsimula na ring mag-isip si Chusay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, bigla siyang tinamaan ng inspirasyon. Sabi niya, "Mr. Hayden, tanungin mo si Brielle. Malapit mo na siyang pakasalan. Para magamit mo ang pagkakataong ito para tanungin siya tungkol sa Lobran clan." Nagliwanag din si Henrik at sinabing, "Tama, bakit hindi ko naisip iyon?" Marahang tumango si James at sinabing, "Yun lang ang option natin ngayon. Gayunpaman, hindi muna ako makakapunta kay Brielle. Kailangan kong hintayin na lumapit siya sa akin." Nagtipon ang tatlo at nagplano kung paano nila ninakaw ang puno ng body ng Lobran clan at aalisin ito sa mga ugat nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nanatili doon pansamantala si James. Ang pamamalagi na ito ay tumagal ng ilang araw. Sa sandaling ito, hindi ipinakita si Brielle. Pagkaraan ng 3 araw, ipinakita si Brielle. Pumunta siya sa tinutuluyan ni James at nakita niya si James. Naka-green dress si Brielle sa looban. Hinawi ang mahaba niyang buhok. Siya ay lumitaw na hindi mailarawang matikas. "Mr. Hayden," mahinang sabi niya, nabakas sa mukha niya ang nahihiya. Marahang tumango si James at umupo sa isang upuan sa looban. "Oh, tama. Kailan tayo babalik sa mortal dimension?" Nagkusa si James na magtanong.
Tumingin si Brielle kay James at nagtanong. Bumalik ka sa mortal dimension. Bakit tayo babalik? Ito ang banal na dimensyon. Ito ang pinakamataas na eroplano ng pag-aerial. Ang espiritual na enerhiya nito ay hindi mabilang na beses na mas makapangyarihan kaysa sa mortal na dimensyon. Maraming buhay na bagay ang nag-aagawan sa isa't isa para makapasok sa divine dimension. Ngumiti si James at sinabing, napakaraming cultivator sa divine dimension. At halos lahat sila ay cultivator ng divine rank. Sobrang stressed ako dito, kaya gusto kong bumalik sa mortal dimension. Kahit para sa kasal namin. Gusto kong maganap din ito sa mortal dimension. Nang marinig ang salitang kasal, namula si Brielle, nang hindi nag-iisip, tumango siya at sinabing, Ma'am, dahil gusto mong mapunta sa mortal dimension, hahawakan namin ito sa mortal dimension. Inilibot ng mga mata ni James ang paligid habang tumira kay Brielle. Tinanong niya, siya nga pala, narinig ko na ang Lobran clan ay may puno ng body. Nabalitaan ko rin na hinog na ang bunga ng body. Totoo ba yan? Tumango si Brielle at sinabing. Talaga? Tanong ni James. Narinig ko na ang bunga ng body ay maaaring gawing sage ang isang tao. Ano ang kasaysayan nito? Ito ay may napakalakas na epekto. Nagsimulang magwala si Brielle sa kanyang iniisip. After a while, she said, hindi ko alam yan. Nalaman ko lamang sa isang sinaunang aklat na mayroong espiritual na ugat sa unang panahon. Pinangalanan itong primordial root. Ang primordial root na ito ay ipinanganak sa simulan ng universo. Ayon sa tsismis, ang bunga ng primordial root ay maaaring agad na ibahin ang anyo ng isang mortal na maging isang cultivator ng divine rank. Dahil napakaganda ng primordial root, maraming nagsasaka ang nag-away dito. Bilang isang resulta, ang primordial root ay nawasak. At ito ay naging ilang mga halaman. Isa sa kanila ang puno ng body. Noong primordial age, ang ninuno ng Lobran clan ay ang Panginoon ng Demon Realm. Sila rin ang pinakamakapangyarihang cultivator sa Demon Realm. Nahanap nila ang puno ng body sa malawak na universo at itinanim ito sa mortal dimension ng Demon Realm. Si James ay matamang nakikinig. Habang nakikinig siya hanggang sa puntong ito, hindi niya maiwasang magtanong, napakamangha ng puno ng body. Hindi ba nag-aalala ang Lobran clan na ito ay mana ko? Nakangiting sabi ni Brielle. Ang Lobran clan ay kabilang sa pinakamataas na ranggo sa Demon Realm. Sino ang maglalakas loob na nakawin ito? Higit pa rito, habang ang puno ng body ay kamangha-mangha. Ito ay hindi isang kumpletong espiritual na ugat. Kaya, ito ay walang silbi sa ilang lubhang makapangyarihang magsasaka. Ang mga magsasaka na iyon ay walang dahilan upang saktan ang Lobran clan alang-alang sa puno ng body. Maaaring ang napakalakas na magsasaka ay nagbabantay malapit sa puno ng body. Ang pivotal na tanong ay ibinigay ni James. Kabanata 2534. Sa ngayon, gustong malaman ni James kung mayroon bang napakalakas na magsasaka na nagbabantay malapit sa puno ng body ng Lobran clan. Kung wala, maaari silang kumilos. Kung mayroon, kanselahin ang kanilang plano. Kakanselahin din ang kasal nila ni Brielle. Tumango si Brielle at sinabing, sa harap ng puno ng body sa mortal dimension, mayroon talagang isang makapangyarihang cultivator ng aming clan mula sa divine dimension na nakatayong nagbabantay. Lihim na nagulat si James. Hindi niya maiwasang magtanong, sino sila? Gaano sila kalakas? Sabi ni Brielle, parang narinig ko ang sinabi ng tatay ko na isang sect elder ng aming angkan mula sa divine dimension ang nagbabantay sa puno ng body. Sila ay isang powerhouse na nabuhay ng mahabang buhay. At sila ay napakalakas. Tanong ni James, gaano kalakas? Grand Emperor ba sila? Inilibot ni Brielle ang kanyang mga mata at sinabing,
Paano magkakaroon ng napakaraming Grand Emperors? Sinasabing sila ay isang powerhouse sa tuktok ng ikatlong yugto ng Divine Rank at malapit nang pumasok sa Quasi-Emperor Rank. Isang ang pinakawalan ni James. Kasunod noon ay nakipag-usap siya kay Brielle. Pagkaraan ng ilang sandali ay humikab siya at sinabing, "Medyo pagod na ako, bumalik ka na sa kwarto ko at magpahinga." Tapos nagsalita na siya, tumalikod na siya at naglakad palayo. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, nagsimula siyang makipag-usap kay Sophie. Ms. Sophie, alam ko na walang Quasi-Emperor Cultivator malapit sa puno ng body ng Lobran clan. Mayroon lamang isang magsasaka na nasa tuktok ng ikatlong yugto ng Divine Rank. Sa Celestial Abode, si Sophie ay nasa closed-door meditation. Mapotla ang kanyang kutis. At mahina ang kanyang aura, ang rurok ng ikatlong yugto ng Divine Rank. Nang marinig niya ang mga salitang ito, bumungad sa kanyang maputlang mukha ang pag-aalala. Siya ay nasa Quasi-Emperor Rank lamang. Bukod dito, siya ay kasalukuyang nasugatan at ang kanyang mga pinsala ay malubha. Walang gaanong kumpiyansa si Sophie na talunin ang isang cultivator sa tuktok ng ikatlong yugto ng Divine Rank. Anuman, alam niya ang kahalagahan ng puno ng body kay James. Sa pinakamataas na panahon, maaari nitong mapataas ang kabuoang lakas ng 400,000 malakas na hukbo. Kapag ang kabuoang lakas nito ay napabuti, ang kapangyarihan ng James 9 Heavens God Annihilating Formation ay mapapahusay. Pinag-isipan niya ito bago sinabing, "James, babawi ako ng lakas ko sa lalong madaling panahon at tutulungan kitang sakupin ang puno ng body pagdating ng panahon. Sa sandaling ito, huwag mo akong abalahin. Gusto kong ipagpatuloy ang paghilom ng mga sugat ko sa pag-iisa." Sige. Matapos makuha ang sagot ni Sophie, gumaan ang pakiramdam ni James. Kasunod nito, pansamantalang nanatili si James sa Lobran clan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si James sa Mortal Dimension kasama sina Brielle, Henrik, at Chusai. Pagkabalik nila, nagsimula na ang paghahanda para sa kasal. Dahil miyembro lamang si Brielle ng Lobran clan ng Mortal Dimension at walang partikular na mataas na katayuan sa clan. Ang mga cultivator ng Lobran clan ng Divine Dimension ay hindi bumaba sa Mortal Dimension. Kahit si Zoman ay hindi nagpakita. Gayunpaman, ito ay tiyak na isang malaking kaganapan para sa Lobran clan ng Mortal Dimension. Pagkatapos ng talakayan sa pagitan ng Patriarch of Mortal Dimensions Lobran clan at iba pang mahahalagang miyembro, napagpasyahan ang petsa ng kasal. Mangyayari ito pagkatapos ng 3 buwan. Sa sumunod na 3 buwan, ginugol ni James ang karamihan sa kanyang oras kasama sina Henrik at Chusai. Tinalakay nila ang mga sumusunod na pangyayari at pinag-isipan kung paano nakawin ang puno ng body at kung paano makatakas. Si Brielle naman ay bumisita kay James paminsan-minsan. Sa tuwing makakasalubong siya ni James, nakangiti itong sinasalubong. Bago makuha ang item, hindi niya ganap na maiwanan ang anumang pagkukunwari ng kabaitan kay Brielle. Sa Lobran clan, hinintay ni James ang araw ng kasal. Sa kasalukuyan, si Thea ay nasa isang lungsod na matatagpuan sa Mortal Dimension ng Demon Realm. Siya ay nasa Mortal Dimension ng Demon Realm sa loob ng maraming taon. Sa mga taong ito, hinahanap niya si James. Gayunpaman, ang Mortal Dimension ng Demon Realm ay masyadong malaki. Marami siyang pinuntahan at hindi pa rin alam kung nasaan si James. Isang babaeng nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa sulok na upuan ng isang tavern sa isang malaking lungsod sa Mortal Dimension. Nakasuot siya ng sombrerong kawayan, at natatakpan ng itim na belo ang kanyang mukha. Dahil nakatalukbong siya ng belo, hindi maaninag ang kanyang mukha. Tanging ang pangkalahatang balangkas ng kanyang mga facial features ang nakikita.
Kahit na ang balangkas lamang ng kanyang mga tampok ang nakikita, masasabi na siya ay isang nakakamanghang kagandahan. May hawak na kapata ang babae at humigop ng kaunti. Sa tiyak na sandali na ito, ang mga yabag ng paa ay nagmula sa labas ng pinto. Di nagtagal, isang grupo ng mga ganap na armadong gwardya ang pumasok. Kabanata 2535. Lahat ng tao sa tavern ay nagsisigawan upang makatakas dahil sa takot. Tanging ang babaeng nakasuot ng itim na damit at sombrerong kawayan. Ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang belo. Ang nanatiling nakaupo sa parehong lugar. Sumugod ang grupo ng mga gwardya at pinalibutan ang babaeng nakaitim na damit. Hindi nabigla ang babae. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumapit. Siya ay tila mga 25 o 26 na taong gulang. Nakasuot siya ng mapang-akit na gintong robe at medyo gwapo. Lumapit siya, itinaas ang paa, at inilagay sa isang bangkito. Itinuro ang babaeng nakaitim na damit. Malamig niyang sinabi, "Be asterisk, you dared take my stuff. Kung alam mo kung ano ang pinakamaganda para sa iyo, ibigay ito. Kung hindi, gagawin kong imposibleng umalis ka sa Bloomshire." Hey! Ang babaeng nakaitim na damit ay tumawa ng walang humpay. Si Thea, na naglakbay mula sa Earth papunta sa Demon Realm. Pagkarating sa Demon Realm, naglibot si Thea, naghahanap ng impormasyon tungkol kay James. Kanina lang, nakakita siya ng celestial plant sa isang bulubundukin. Gayunpaman, mayroon ding iba pang mga nabubuhay na nilalang na nakatuklas ng celestial na mahalaga na ito. Hindi alintana, inagaw ni Thea ang celestial plant sa kanyang malakas na lakas. Bilang isang resulta, siya ay naalala at hinabol ng mahabang panahon. Tumingin si Thea sa lalaking nakasuot ng maningning na ginintuang balabal. Ngumiti ng mahina, at sinabing, "Yung mga may kakayahan ay tatanggap ng mga kayamanan ng sansinukob. Ang celestial plant ay kinuha ko na. Kaya, ito ay akin. Bakit napaka-imperyo mo? Putulin ang kalokohan." Malamig na sinabi ng lalaki. "Ito ang lungsod ng Bloomshire. Ito ang aking turf. Ang lakas ng loob mo talagang tumakas dito kaya crush kita for sure." Sisingilan. "Tanggalin mo ang B** na ito." Utos ng lalaki. Kasunod ng kanyang utos, ang mga nakapaligid na gwardya ay agad na naglabas ng kanilang mga espada. Sa sandaling ilabas ng mga gwardya ang kanilang mga espada, kumilos si Thea. Kinuha niya ang itim na malevolent sword mula sa mesa at hinugot ito mula sa kaluban nito. Nagkaroon ng flash ng sword light. Agad na napabalikwas ang mga nakapaligid na gwardya. Dahil siya ay nasa Demon Realm, si Thea ay hindi nang ahas na patayin ang mga nilalang dito ng padalos-dalos. Napaatras lang siya ng mga ito. Matapos silang mapaatras, tumalikod siya at naglakad palayo na may hawak na malevolent sword sa kanyang kamay. Bakas sa mukha ng lalaki ang seryosong tingin. Ang celestial na mahalaga ay katumbas sa kanya. Isang makapangyarihang individual sa kanyang pamilya ang nasugatan. Kailangan niyang gumawa ng elixir. At ang celestial na mahalaga na ito ang pangunahing sangkap. Nang makitang hindi niya ito maaga kay Thea ay agad siyang bumagsak sa lupa at lumuhod. Tumalikod na si Thea na papaalis na at tumingin sa lalaking nakaluhod sa lupa. Hindi niya maiwasang kumunat ang noo at nagtanong, "Ano ang ginagawa mo, Miss? Ang celestial plant na ito ay malapit sa akin. Ang aking ama ay nasugatan. Kailangan kong gumawa ng isang uri ng elixir. At ang celestial plant na ito ang pangunahing material. Kung aalisin mo ito, patay na ang aking ama. Nakikiusap ako sa iyo. Ibigay mo sa akin ang celestial plant. Handa akong ipagpalit ang isang bagay na may katumbas na halaga para dito." Si Thea ay isang malambot na tao. Habang tinitingnan niya ang lumuluhan nitong mga mata at matangos na ilong. Naawa siya sa kanya. Kahit na ang celestial plant ay tiyak,
Hindi ito makapagpapalakas sa kanya ng malaki. Matapos itong pag-isipan, kinuha niya ang celestial na mahalaga. Ito ay isang maliit, asul na halaman na may namumulaklak na asul na mga bulaklak. Ito ay napakarilag. Ang celestial na mahalaga ay naglalabas ng isang malakas na aura. Mayroon ding nakakaakit na halimuyak na tumatagos sa hangin. Dito, kunin mo. Salamat. Salamat. Sa mukha ng pasasalamat, tinanggap ng lalaki ang celestial plant. Sa sandaling tinanggap niya ito. Dumilim ang kanyang mukha. Sinamantala ang pagpapabeya ni Thea sa kanyang pagbabantay. Hinampos niya ito ng malakas. Na ipinatong ang kanyang palad kay Thea. Hindi siya mahina, kahit na hindi pa niya naabot ang sage rank. Nasa tuktok siya ng tribulation rank's 3rd stage. Nakakakilabot ng hampasin niya ng buong lakas. Pabaya si Thea, nang malaman niya kung ano ang nangyayari. Huli na ang lahat. Tinamaan na ang kanyang dibdib at pinalipad na parang bola ang kanyang katawan. Inilunsad siya palabas ng tavern at lumapag ng husto sa pangunahing kalye sa labas. Bago pa siya makapag-react, nagmamadaling lumabas ang lalaki at tinatakan ang cultivation base ni Thea. Pagkatapos noon, tinanggal niya ang saplot sa mukha niya. Suck, suck, never expected you to be such a stunning beauty also. Ikaw, sampain ka, bakas sa mukha ni Thea ang galit. Kabanata 2536. Pabaya si Thea at nahulog sa pukana ng lalaki. Sikat ang lalaki sa mortal dimension ng Demon Realm. Isa siyang mahalagang miyembro ng Golden Snakes clan. Ang kanyang ama ay ang clan leader. Bukod dito, napakalakas niya. Sa tuktok ng ikatlong yugto ng Tribulation rank. Isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa Sage rank. Ang kanyang palayaw ay Lord Goldenbane. Ang Golden Snakes clan ay may malawak na impluensya. Ang Bloomspire ay ang teritoryo ng Golden Snakes clan. Nataman si Thea at napalipad ang katawan nito. Kaagad pagkatapos noon, mabilis na sinugod siya ni Lord Goldenbane at hinampas ang kanyang mga Meridian. Tinatakan ang kanyang cultivation base. Tumabi siya. Nakatingin mula sa itaas kay Thea, na nakahandusay sa lupa, habang pinagmamasdan ng maganda at kaakit-akit na mukha nito. Humirot ang puso niya. Nakakita na siya ng magagandang babae. Ngunit hindi pa siya nakakita ng kasing ganda niya. Alisin mo siya, utos ni Lord Goldenbane. Naiintindihan. Ilang gwardya ang lumapit kay Thea, na ang cultivation base ay selyado na. At dinala siya. Ang Mount Golden Snakes ay ang base ng Golden Snakes clan. Pagdating niya sa Mount Golden Snakes, nakita ni Thea ang isang bundok na natatakpan ng mga gintong ahas. Ang ilan sa mga gintong ahas na ito ay malalaki, at ang ilan sa mga ito ay maliliit. Hindi mabilang na mga gintong ahas ang nasa harapan niya. Nang tumingin sa kanila ay nanlamig si Thea. Siya ay nakulong sa isang yungib sa Mount Golden Snakes. Sa lokasyong ito, may mga magic circle. Bukod pa rito, ang kanyang cultivation base ay selyado, kaya hindi siya makatakas. Sa yungib, may kama, mesa, at upuan. Ang cultivation base ni Thea ay selyado na. Ngunit nakakagalaw pa rin siya. Lumapit siya sa pinto ng cavern room at malakas na tinulak ito. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya mabuksan ang pinto. Sa isang malungkot na tingin, bumalik siya sa isang upuan sa yungib at umupo. Nakakunot ang noo, sinubukan niyang mag-isip ng paraan. Nais niyang sirain ang selyo ng kanyang mga meridian sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, siya ay nasugatan. Hindi niya masira ang mga meridian sa pamamagitan ng kanyang puwersa. Damn it! Papatayin talaga kita kapag nakaalis ako dito. Malungkot ang mukha ni Thea. Ngayong natrap na siya. Wala siyang choice kundi hintayin na maghilam ang mga sugat niya. Pagkatapos, maaari niyang masira ang selyo sa kanyang mga meridian. Tungkol dito, medyo may tiwala siya. Noong siya ay sumisira,
Ang Elysian Seal ay naruroon sa kanyang katawan. Ngunit maaari pa niyang masira ang Elysian Seal. Ang selyo mula sa isang hamak na tao sa ikatlong yugto ng Tribulation Rank ay hindi magiging problema para sa kanya. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto. Pumasok si Lord Goldenbane. Umupo siya sa tapat ni Thea sa isang upuan at naka-cross legs. Tiningnan niya ng malapitan si Thea. May malabong ngiti sa gwapong mukha. Sage ka na. Bakit ka nananatili sa mortal dimension kaysa umakyat sa sage dimension? Ilang beses nang nakalaban ni Lord Goldenbane si Thea. Ngunit palagi siyang natatalo. Aware din siya na si Thea ay isang sage. Malamig na sumangot si Thea. Hindi pinansin ang presensya ni Lord Goldenbane. Nagpatuloy si Lord Goldenbane. Dahil nakarating ka na sa Mount Golden Snakes, maging mahinahon at mananatili rito mula ngayon. Pipili ako ng magandang araw para ikasal tayo. Pagkaraan ng ilang sandali, si Pal ay naging isang sage. Pagkatapos, sabay tayong aakyat sa Sage Dimension at maglilibot sa Sage Dimension. Gagawa ng pangalan para sa ating sarili. May magandang ideya si Lord Goldenbane. Masyadong maganda si Thea. Naakit siya kay Thea nang makita niya ito. Gusto niyang pakasalan si Thea. Gusto niyang maging kaparehan niya at gumawa ng paraan sa mundo kasama niya. Huwag mo nang isipin iyon. Kahit mamatay ako, hinding-hindi kita pakakasalan. Malamig na sabi ni Thea. Hindi sa iyo iyon. Napangiti ng mahina si Lord Goldenbane. Pagkatapos ay tumayo siya. Kumuha ng isang maliit na asol na bote. At binuksan ito, habang pinipisil-pisil ang pisngi ni Thea para piliting ibuka ang bibig. Ibinuhos nito sa bibig ni Thea ang asol na likido mula sa asol na bote. Gustong lumaban ni Thea, gayunpaman. Ang kanyang lakas ay selyado. Hindi niya kayang lumaban. Hindi nagtagal. Ang likido sa asol na bote ay nainom niya. Kanina pa siya nahihirapan at ngayon ay nanghihina na siya. Walang lakas siyang umupo sa upuan at bumulong. Ikaw, anong pinainom mo sa akin? Napangiti si Lord Goldenbane at sinabing, ito ay isang espesyal na lason na ginawa ng Golden Snakes Clan. Kung walang antidote, pagkatapos ng isang linggo, dahan-daang magiging wastewater ang iyong katawan. Kakailanganin mong uminom ng antidote minsan sa isang linggo. Kung hindi, kamatayan ang naghihintay sa iyo. Kabanata 2537. Si Lord Goldenbane ay nagniningning. Sa kanyang pananaw, hindi makakatakas si Thea sa kanyang pagkakahawak. Nang marinig ang sinabi niya, bahagyang kumunat ang noo ni Thea. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Ngunit marami pa siyang dapat gawin. Pag-isipan mong mabuti. Pagkatapos mong mag-isip, bibigyan kita ng panlunas. Tumawa si Lord Goldenbane. Saka tumalikod at umalis. Si Thea naman ay napaisip. Noong nasa Earth siya, nagkaroon siya ng demonic body. Sa kanyang katawan, mayroong 4 na uri ng demonic blood. Wala siyang takot sa mga tipikal na lason. Kahit na ang demonic energy sa kanyang katawan ay nadalisay. Ang dugo ng 4 na banal na hayop sa loob ng kanyang katawan ay lubhang nakakatakot. Ang mga normal na lason ay hindi natakot sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nasugatan. Hindi niya masira ang selyo sa kanyang katawan. Sa ngayon, maaari lamang siyang gumawa ng kompromiso. Sa sandaling ito, dumating na si Lord Goldenbane sa tuktok ng Mount Golden Snakes. Sa lokasyong ito, mayroong isang simpleng cabin. Lumapit siya sa cabin at marahang kumatok sa pinto. Come ina, isang boses ang nagmula sa loob ng bahay. Pumasok si Lord Goldenbane. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa lotus position sa loob ng cabin. Medyo masungit ang itsura niya. At may mga gintong kaliskis sa mukha. Siya ay lumitaw medyo menacing at mabisyo. Lumapit si Lord Goldenbane at nagtanong, Ama, kumusta ang iyong mga sugat? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mahinang nagsalita.
Ang heavenly tribulation ay napakalakas. Malubha akong nasugatan. Matagal bago ako makarecover. Nga pala, nakakita ako ng celestial plant. Inutusan ko na ang isang alchemist na gawin ang hilang elixir. Mabilis na makakabawi ang iyong mga pinsala. Bukod doon, may nakilala akong babae mula sa lahi ng tao. Isa na siyang sage. At napakaganda niya. Nagpa siya akong pakasalan siya at maging partner niya. Bahagyang iwinagayway ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang kamay at sinabing, "Iyan ang iyong pribadong bagay. Malaya kang gumawa ng sarili mong desisyon. Ma'am, pagkatapos ay aalis na ako at tigilan na ang pag-istorbo sa iyo habang nagpapagaling ka." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lord Goldenbane at umalis. 5 araw na nakakulong si Thea sa kwarto. Pagkatapos ng 5 araw, nagpakita si Lord Goldenbane. Pagkapasok niya sa silid. Umupo siya sa isang upuan. Pinag-cruise ang kanyang mga paa. At tinanong si Thea na may matangkad na ngiti, "Nakapagpasya ka na ba, beauty?" Naka-lotus position si Thea sa kama. Sinulyapan siya nito at mahinang sinabi, "Sama-sang-ayon ako, gayunpaman, nasugatan na ako, at lumalala ang mga sugat ko. Tinatakan mo ang cultivation base ko. Kaya hindi ako gumaling. Bigyan mo muna ako ng hilang elixir." Nang marinig niya ang kanyang mga salita, lumiwanag ang mukha ni Lord Goldenbane. Lumapit siya kay Thea, gustong hawakan ang pisngi nito. Pinigilan siya ni Thea at sinabing, "Bago tayo ikasal, bawal mo akong hawakan." Okay, hindi kita hawakan. Bibigyan kita ng hilang elixir ngayon din." Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng hilang elixir at poison antidote at ibinigay kay Thea. "Babe, dapat gumaling ka. Aayusin ko agad ang kasal." Pagkasabi nun ay umalis na siya. May seryosong ekspresyon sa mukha. Kinuha ni Thea ang elixir. Malamig ang tingin niya sa kanyang puso. ****. Kapag gumaling na ang mga sugat ko at nasira ko na ang selyo, kukunin ko ang buhay mo. Nakainom siya ng hilang elixir. Sa sandaling ginawa niya iyon. Kumalat ang hilang elixir sa loob ng kanyang katawan. Isang mainit na sensasyon ang kumalat sa buong katawan niya. Dahan-dahang gumagaling ang mga sugat sa loob niya. Sa bilis na ito, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw para gumaling siya. Kaya, kailangan niyang ipagpaliban ang kasal ng hindi bababa sa 10 araw. Kabanata 2538. Pagkatapos pumayag ni Thea na pakasalan siya, si Lord Goldenbane ay labis na nasasabik. Ang kanyang orihinal na anyo ay isang ahas. At siya ay likas na isang babero. Gayunpaman, hindi niya nais na pakasalan ng sinuman. Nang makita niya si Thea, nagkaroon siya ng pagnanais na magpakasal. Upang may seguro ang isang engranding kasal, nagsimula siyang magpadala ng mga imbitasyon. Inimbitahan niya ang lahat ng mga kilalang tao sa mortal dimension. Nakatakda na rin ang petsa ng kasal. Ito ay magaganap pagkaraan ng 10 araw. Matapos mapagpasyahan ang petsa ng kasal, pinuntahan niya si Thea at sinabi ito, 2/3. "Babe, ano sa tingin mo?" Tanong niya. Kasalukuyang nakatatak ang lakas ni Thea. Wala siyang choice kundi tanggapin. Marahan niyang tinanguan ang kanyang ulo at sinabing, "Maaari kang magpasya, babe. I want." Tumingin siya kay Thea, na isang pambihirang magandang babae, na may matako na ekspresyon. Hindi niya maiwasang dilaan ang tuyong labi habang nakatitig sa flawless na mukha nito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Thea. She said, "Stop on him. Hindi pwede. Huwag ngayon. Pagkatapos ng kasal, magagawa mo ang lahat ng gusto mo." Nang makitang galit si Thea, pinigilan ni Lord Goldenbane ang mga pagnanasa sa kanyang puso at mabilis na sinabi, "Babe, huwag kang magalit. Ipinapangako ko na hindi kita tatantanan bago ang kasal.
Dapat magpahinga ka. Lalabas ako. Tapos na siyang magsalita. Tumalikod na siya at umalis. Pagkalabas niya ng silid ng kuweba, dumilim ang mukha niya. Malamig niyang sinabi, maghintay at tingnan kung paano kita hahaharapin pagkatapos ng kasal. Si Thea naman ay gumaan ang pakiramdam. Sa kasalukuyan, unti-unting naghihilom ang mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit kailangan pa rin niya ng oras. Tumigil siya sa labis na pag-iisip at tumutok sa pagpapagaling. Lumipas ang 10 araw sa isang kisap mata. Hindi pa nakakabawi ang mga sugat sa katawan ni Thea. Dumating na ang mga kasambahay at sinimulang ayusin. Palitan ng damit, at lagyan ng make-up. Hindi nagtagal. Naging nobya siya. Nakasuot siya ng puting gown at nakasuot ng puting belo sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, hinayla na siya palabas ng kwarto. Ang Mount Golden Snakes ay abala sa ingay at kaguluhan ngayon. Halos lahat ng mga kilalang tao sa rehiyong ito ay dumating na. Binati nilang lahat si Lord Goldenbane. Nakangiti si Lord Goldenbane habang binabati ang mga kilalang tao sa buong mundo. Hindi nagtagal ay oras na para sa seremonya ng kasal. Dahil natatakpan ng belo ang mukha, hindi makita ni Thea kung sino ang naruroon. Tanging ingay lang ang naririnig niya mula sa paligid niya. "He now pronounce you husband and wife." Kasunod ng seremonya, dinala si Thea sa isang silid na pinalamutian ng mainit. "Babe, magpahinga ka muna. Pupunta ako samahan ng mga bisita. Be back soon." Pagpapalam ni Lord Goldenbane kay Thea pagkatapos niyang dalhin sa kwarto. Marami pa ring bisita sa labas ngayon. Hindi pa siya pwedeng manatili sa kwarto. Hindi umimik si Thea. Marahan niyang tinanguan ang ulo at bamulong bilang pagsang-ayon. "Babalik ako kaagad." Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, umalis si Lord Goldenbane. Sa ngayon, sa ilalim ng belo, basang-basa sa pawis ang mukha ni Thea. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na gumaling. Kasalukuyan niyang sinusubukang sirain ang selyo. Ginamit niya ang True Essence sa pamamagitan ng puwersa. Sa sandaling ginamit niya ang True Essence. Nagsimulang kumalat ang matinding sakit mula sa mga pangunahing acupoints sa kanyang katawan. Napakasakit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nababalot ng pawis ang kanyang buong katawan at basang-basa ang kanyang damit. "Mabilis. Dapat mabilis ako." Sabik na sabik si Thea. Walang gaanong oras na natitira para sa kanya. Kailangan niyang masira ang selyo at mabawi ang kanyang lakas bago bumalik si Lord Goldenbane. Kung hindi, mawawala ang kanyang kailan isang puri. Siya ay may asawa. Ang asawa niya ay si James. At ayaw niyang gumawa ng mali. Umupo si Thea sa kama. Ganap na nakatutok sa pagsira sa selyo. Sa isang kisap mata, 3 oras ang lumipas. Kriek. Itinulak ang pinto ng kwarto. Kabanata 2539. "Babe, nandito na ako." Pumasok si Lord Goldenbane. Pagkapasok niya sa kwarto ay sinugod niya si Thea at idiniin ito sa kama. Sa sandaling hinawakan niya si Thea. Namalayan niyang basa ang buong katawan nito. "Babe, ikaw, anong nangyari sa'yo?" Bahagya siyang natigilan. Kaagad pagkatapos, tila may naisip siya, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Binabasag mo ang selyo." Bulalas niya, tapos tumawa siya. "Babe, walang silbi. Huwag sayangin ang iyong mga pagsisikap. Ito ang kakaibang pamamaraan ng silang ng aking clan. Kahit na ang mga magsasaka na may mas mataas na ranggo kaysa sa iyo ay hindi masisira ang selyo. Lalo ka pa." Tinanggal niya ang saplot sa mukha ni Thea. Kasalukuyang basang-basa sa pawis si Thea. Basang-basa rin ang damit niya na nakakaakit sa kanya. Tumingin si Lord Goldenbane kay Thea habang ang kanyang damit ay dumaikit sa kanyang balat. Na ipinakita ang kanyang perpektong figure. Hindi niya maiwasang ma-infatuated. "Ikaw ay talagang walang katulad na kagandahan. Maswerte ako ngayong gabi." Pagkasabi nun ay sinuntok niya si Thea.
Sandali, biglang nagsalita si Thea at sinabing, huwag kang magmadali. Kay maligo ka muna. Sa sobrang pagkabalisa ni Thea ay natisod siya sa kanyang mga sinasabi. Sige, pupunta ako. Hintayin mo ako. Hindi maaaring hindi alam ni Lord Goldenbane ang iniisip ni Thea. Pinipilit lang niyang magpalipas ng oras. Gayunpaman, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang selyo. Naniniwala siyang hindi ito makakalagpas ni Thea. Habang naghuham ng konting himig, umalis na siya para maligo. Pansamantalang ginhawa ang naramdaman ni Thea. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang estado. At pagkatapos ay nagsumikap na sirain ang selyo sa kanyang katawan. Kapag nalampasan niya ang isang acupoint, magiging madali na ang iba. Lumipas ang mga minuto at segundo. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. Pumasok muli si Lord Goldenbane. Hubad siyang naglakad hanggang baywang. Walang suot sa itaas na katawan. Babe, nandito na ako. With a brilliant smile on his face, naglakad siya papunta sa isang gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Thea at kumilos para halikan ang kamay nito. Napunit si Thea sa pag-aalala. Sa kasalukuyan, ang kapangyarihan ng dugo ng apat na banal na hayop ay itinulak sa pinakamataas. Lumalangoy sa paligid ng kanyang mga meridian ng mabilis at walang tigil na humahampas sa selyo sa kanyang katawan. Boom! Sa sandaling ito, isang selyadong acupoint ang nabasag. Isang sobrang nakakatakot na aura ang biglang lumabas sa loob ng kanyang katawan. Nang maramdaman niya ang pagbabago sa aura ni Thea, nagbago ang ekspresyon ni Lord Goldenbane. Hahampasin na sana niya at muling tatatakan si Thea. Gayunpaman, napakabilis ni Thea. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ng malakas ang katawan ni Lord Goldenbane. Agad na pinalipad si Lord Goldenbane. Boom! Dinurog ng katawan niya ang pinto nang lumipad siya sa labas at malakas na bumagsak sa lupa. Na nakakuha ng atensyon ng mga gwardya sa labas. Young Master! Mabilis na sumugod ang ilang gwardya at tinulungan siyang makatayo. Naglakad na si Thea palabas. May hawak siyang itim na espada. Bahagyang nakakurba ang talam ng espada. Matapos masira ni Thea ang unang acupoint, ang true essence ay lumundag sa kanyang katawan. At ang iba pang mga acupoint seal ay agad na nasira. Hawak ang malevolent sword. Naglakad siya palabas. Dumilim ang kanyang magandang mukha. Malamig na sabi niya, "Ikaw ay mabahong hayop. Pinakitunguhan kita ng may kabaitan. Ngunit inatake mo ako ng palihim at gusto mo pa akong pakasalan. Puputulan kita." Sinugod niya ito gamit ang espada sa kanyang kamay. "Pumunta ka, ibaba mo siya." Medyo namutla ang mukha ni Lord Goldenbane. Sa sandaling ito, napuno siya ng panghihinayang. Kung alam niya, sana natulog na siya kay Thea sa lalong madaling panahon. Kung gayon, hindi ito mangyayari. Alam kung gaano kalakas si Thea. Gumapang siya mula sa lupa pagkatapos ay tumalikod at tumakas pagkatapos ibigay ang kanyang utos. Wala siyang laban sa kanya kung mag-away sila. May mga espada sa kamay. 12-dosenang mga gwardya ang sumugod kay Thea. Hinubad ang malevolent sword sa kamay ni Thea. Whoosh! Isang flash ng itim na sword light ang lumitaw. Kaagad, ang mga katawan ng 12-dosenang mga gwardya ng Golden Snakes Clan ay pinutol sa kalahati at nakakalat sa lupa. Kabanata 2540. Ayaw ni Thea na pumatay ng tao. Pagdating sa outsiders, hindi siya kapani-paniwalang mapagparaya. Gayunpaman, si Lord Goldenbane ay lumampas sa dagat. Kung hindi niya ito papatayin, hindi niya maalis ang puot sa kanyang puso. 12-dosenang mga gwardya ng Golden Snakes Clan ang sumugod. Ang mga gwardya na ito ay napakalakas. Lahat sila ay umabot na sa mage rank. Kung nasa Earth sila, siguradong magiging top cultivator sila. Gayunpaman,
Ang mga bantay na ito ng mage rank ay hindi nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa isang pag-atake ni Thea. Ang mga bangkay ng ilang dosenang gwardya ay pinutol. Nagkalat sila sa lupa, nakahiga sa mga pool ng dugo. Medyo nakakatakot ang eksena. Si Lord Goldenbane ay natama ng palad at nasugatan na. Mabilis siyang tumakas. Gayunpaman, nang mapansin niyang napatay ang mga gwardya sa isang pag-atake, nanghina ang kanyang mga binti dahil sa takot. Hinabol siya ni Thea, hawak ang malevolent sword. Sa loob ng ilang segundo, naabutan niya si Lord Goldenbane. Ang itim na malevolent sword ay inilagay sa kanyang leeg. Sa sobrang takot ni Lord Goldenbane ay napawisan siya. Hindi man lang siya naglakas loob na huminga. May bahid ng takot sa mukha. Tumingin siya kay Thea, na puno ng kawalang interes ang mukha. At nagmakaawa, huwag mo akong patayin. Pakiusap ko sa iyo. Pakiusap huwag mo akong patayin. Nalasan ka. Kung wala kang antidote ko, hindi ka rin mabubuhay ng matagal. Malamig na sanggal ni Thea. Ano ang maaaring gawin sa kanya ng isang lason lamang? Ang kaguluhan sa lugar na ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming magsasaka. Agad na sumugod ang kanilang magsasaka. Ang mga magsasaka na ito ay inimbitahan lahat ng kasal ni Lord Goldenbane. Lahat sila ay mga kilalang tao sa rehiyong ito. Bagamat hindi pa nila naabot ang sage rank, halos lahat sila ay nakapasok sa tribulation rank. Anong nangyayari? Bakit sila nag-aaway? Lahat ng mga magsasaka na ito na sumugod ay mukhang naguguluhan. Habang pinagmamasdan siya ng napakaraming buhay na nilalang, nakaramdam ng kahihiyan si Lord Goldenbane. Isa rin siyang prominenteng figure. Ngunit ngayon ay pinagmamasdan siya ng masaya. Sinabi niya sa mahinang boses, Una, alisin mo ang iyong espada. Kung mayroong anumang mga problema, maaari naming pag-usapan ang mga ito ng pribado. Paano kung ganoon? Nitong mga nakaraang araw, nagtitimpi si Thea, naghihintay na dumating ang sandaling ito. Sa harap ng pagsusumamo ni Lord Goldenbane, hindi natitinag ang kanyang pasya. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang espada. Zeez! Isang ulo ang tumama sa lupa. Hindi nagpakita ng awa si Thea. Habang pinagmamasdan niya ang ulo ni Lord Goldenbane na tumama sa lupa. Dahan-dahan niyang inalis ang malevolent sword. Sa paligid niya, maraming makapangyarihang magsasaka ang nagtipon. Nang makita ng mga magsasaka na ito na pinatay si Lord Goldenbane, natakot silang lahat. Ano? Pinatay ng nobya si Lord Goldenbane. Ano ba talaga ang nangyayari? Lahat ng mga magsasaka na ito ay hindi makapaniwala. Si Thea naman ay hindi sila pinansin. Tumalikod siya at naglakad palayo. May sumagis sa isip niya nang paalis na siya. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta sa Demon Realm ay para hanapin si James. Gayunpaman, kahit na matagal na niyang hinanap si James, wala pa rin itong mga palatandaan. Ang mga cultivator na ito ay nagmula sa mortal dimension ng Demon Realm at mula sa buong mundo. Marahil ay kilala nila si James o nakita na siya noon. Huminto siya, saka lumingon at tumingin sa mga buhay na nilalang sa likod niya. Ang lahat ng mga buhay na nilalang na ito ay umatras ng maingat. Kapansin-pansin ang lakas ni Lord Goldenbane. Ngunit madali siyang napatay. Kung gusto nilang patayin ni Thea, walang pagkakataon na mabuhay sila. Tiningnan ni Thea ang mga taong ito mula sa iba pang panig ng mundo at nagtanong. Gusto kitang tanungin tungkol sa isang tao. Ang pangalan niya ay James Caden. Galing siya sa Earth. Umalangaw-ngaw ang boses niya, matapos nilang marinig ang kanyang mga sinasabi. Gumaan ang pakiramdam nila. James Caden. Sino yan? Hindi kailanman narinig tungkol sa kanya. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanya. James Caden. Medyo pamilyar ang pangalan na ito. Nang marinig iyon ay sumulpot si Thea sa harap ng nagsabi niyan sa isang iglap.
Siya ay humanoid, ngunit ang kanyang lahi ay hindi kilala. Nakilala mo na siya dati. Napatitig si Thea sa lalaking ito.